Kilala si Gray bilang henyo ng akademya, pero sa likod ng kalmado niyang mukha, may nakatagong sikreto. Isang sikretong mas malaki pa sa inaakala ng kahit sino. Sa dati niyang buhay, lumaban si Gray hanggang sa huling hininga niya laban sa pinakamalakas na kaaway ng sangkatauhan. Bago pa man siya tuluyang mamatay, binigyan siya ng isang bathala ng isang milagrosong kapangyarihan. Huling pagkakataon na ito para baguhin ang tadhana, pero kahit may ganoon siyang lakas, natalo pa rin siya. Kasama ang huling piraso ng banal na enerhiya. Ibinalik ng Diyos ang oras at ipinadala si Gray sa nakaraan. Muling isinilang bitbit ang alaala ng kanyang kalunos-lunos na kamatayan, hindi hahayaan ni Gray na maulit ang kasaysayan. Sa pagkakataong ito, narito siya para manalo. Simulan na natin. Sa madilim at nakakasakal na lugar, kung saan tila nilamon na ang liwanag, tanging mabibigat at mabilis na hininga lang ang naririnig, at ang mga ngiti ay napalitan ng pait sa kanilang mga mukha. Nabahira ng pula ang buong battlefield. Isang daang mandirigma ang isa-isang bumabagsak ng walang atrasan. Marami ang tuluyang bumubagsak, pero may mga bahid pa rin ng pag-asa na sumisiksik sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, nakaabot din tayo rito. Kahit nahaharap sa matinding galit, nananatili pa rin ang ating paninindigan. Kung kaya natin siyang talunin, gagawin natin. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Tumagos ang liwanag na iyon sa dibdib ni Gray. Natigilan siya dahil sa biglaang sakit na naramdaman. Nabutas ang kanyang dibdib at nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Dito na yata magtatapos ang mga pangarap ni Gray. Nanghina ang kanyang katawan at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Wala ng lakas, tuluyan na siyang natumba, tanging pagsisisi na lang ang natira sa kanya. Umaagos ang dugo sa sahig. Nagkalat ang mga bangkay at guho sa paligid. Unti-unti niyang tinanggap na ito na ang kanyang katapusan. Habang nakatingin sa mga guho at sa mga kasamahang bumabagsak, nakaramdam ng hiya si Gray sa sarili niya. Sa huli, mamamatay ba ako nang wala man lang nagagawa? Nakatitig siya ng may galit sa nilalang na lumilipad sa ere. Isang araw, isang hindi pangkaraniwang sakuna ang dumating at nanalasa sa mga kontinente. Siya ang kaaway ng sangkatauhan. Patuloy sa pagwasak ang Perdure. Pinagmamasdan ni Gray ang mga taong buong tapang na humaharap gamit ang kanilang mga kalasag. Wala siyang magawa kundi ipagkatiwala sa kanila ang kanyang mga hiling. Isang grupo ang binuo para protektahan ang mundo. Binubuo ito ng isang binatilyong nakaligtas sa banggaan ng isang dambuhalang bulalakaw, si Brian Miller. Siya ang nagsisilbing kalasag ng mundo. Ang babaeng may asul na buhok naman ay nagpapatawag ng maraming magic circle. Isang tanyag na dakilang pantas na may lakas na katumbas ng isang buong hukbo, si Bella Albright. Ang lalaking nakasuot ng berdeng baluti ay bihasa sa busog. Matalim at eksakto ang kanyang mga pana. Siya ang mamanang nakapatay ng isang mataas na uri ng dragon sa isang tira lang, si Jacob Bloomfield. Ang babaeng may ginintuang mga mata ay hindi kailanman umaatras sa panganib, gamit ang bilis niya para malagpasan ang lahat. Siya ang pinakamagaling na swordswoman sa kasaysayan, ang Saint Sword na si Amy White. Pagkakita sa kanila, mas lalong nakaramdam ng liit si Gray. Tinawag kaming support unit, pero agad niyang nalaman ang malupit na katotohanan. Pakiramdam niya ay ginamit lang sila at pagkatapos ay iniwan. Sa totoo lang, mga pain lang pala kami na nakalaang mamatay. Pinanood ni Gray ang kanilang mahusay at malakas na paraan ng pakikipaglaban at hindi niya mapigilang humanga. Ibang level talaga ang mga taong to. Alam kong magagaling ang mga nakapagtapos sa akademya. Pero nang makita niyang ganoon kabilis mapaliit ng mga mandirigmang ito ang distansya, napagtanto niya ang malaking agwat niya sa kanila. Pero hindi niya inakalang ganoon pala kalaki ang bangin sa pagitan namin. Nakulong ang Perdure sa mga bolang gawa sa mahikang enerhiya. Nanginginig si Gray habang nakasalampak sa lupa. Punong-puno siya ng kapaitan, may silbi ba talaga ang support unit? Gaano ba kami kahalaga? Sa panig naman ni Amy, walang tigil ang kanyang pag-atake. Punong-puno ng mapangwasak na lakas ang bawat hataw ng kanyang espada. Umabot na sa sukdulan ang kinikimkim na sama ng loob ni Gray, hindi na niya kayang tiisin ang kahihiyan. Nagpakahirap din kaming mag-ensayo. Ginamit ni Amy ang kanyang pinakamabilis na teknik para sugatan. Ang Perdure, pero natuwa pa ito. Oh, nasugatan mo ako. Naglalabas ang katawan nito ng kulay pulang enerhiya. Gumawa siya ng isang spiral na naging mga talim ng liwanag at sumugod pasulong. Patay ang lahat. Napanganga si Gray. Patay na silang lahat. Seryoso na ba siya agad? Pinuksa niya sila habang nagkukunwaring naglalaro lang. Napapikit na lang si Gray, wala na talagang paraan. Nanalo? Ang katawan niya ay nakahandusay at walang galaw sa lupa. Biglang nagising si Gray, dilat na dilat ang mga mata, pero sandali lang. Gaano na ba katagal mula nang mabaon ang talim sa puso ko? Nang makita niya ang kanyang refleksyon sa lawa ng sariling dugo, hindi niya mapigilang. Mapatanong kung paano pa siya buhay. Patuloy ang pagtulo ng dugo, isang boses ang narinig, nahanap din kita. Naramdaman ni Gray na parang hinihigop siya sa ibang dimensyon. Sa harap niya, bumukas ang isang mahiwagang liwanag kung saan may isang itim na kamay na kumakaway sa kanya. Halika, magkakaroon ka ng napakalakas na kapangyarihan. Nanigas siya sa kinatatayuan.
Pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Isang kakaibang mundo sa loob niya ang bumukas. Parang isang malaking lungsod, nakatayo na si Gray, at unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Nasaan ako? Ito na ba ang kabilang buhay? Kahit na medyo malungkot at bakante ang lugar na ito, nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Lumingon siya. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang misteryosong figura na nakasuot ng itim na kapa. Sino ka? Ang figurang iyon ay si Chrono. Nakatago ang kanyang mukha pero baka sa kanya ang isang matinding autoridad. Nagsimulang magpaliwanag si Chrono, hindi ka patay, naghilom na ang lahat ng sugat mo, ang sinaunang mahiwagang espasyo ay nabalot ng isang nakakasilaw na ginintuong liwanag. Kinabahan si Gray. Nakita niya sa parang isang screen ang sarili niyang duguan at sugatang katawan na iniwan niya lang kanina. Mahinahon siyang nagtanong, pinagaling mo ba ako? Kalmadong sumagot si Chrono, hindi ako, kundi ang sarili mong kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Gray. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang sarili kong kapangyarihan, hindi rin ito maipaliwanag ni Chrono. Hindi ko rin kayang ipaliwanag. Kahit ako, hindi ko masuri ng maayos ang lakas mo. Naging kampante si Chrono habang sineseryoso ang pagsusuri sa sitwasyon. Sinisiguro niyang malalampasan ng lakas mo ang Purger kung matututunan mo itong kontrolin. Nag-aalinlangan pa rin si Gray. Sa isip niya ay nagtanong siya, ibig mong sabihin, may pag-asa akong manalo sa laban na ito. Malamig pero desidido si Chrono. Hindi ko alam at wala akong ganoong kataas na ekspektasyon, pero naniniwala akong kailangan nating pabagsakin ang Purger na iyan. Bago pa man siya matapos magsalita, bigla siyang sumugod at muling bumaon ang atake sa dibdib ni Gray, gaya ng nangyari kanina. Pagkatapos ay bumulong siya ng mahina. Ayan, pwede ka nang bumalik. Isang mahiwagang bilog ang pumrotekta sa dibdib ni Gray, unti-unti siyang nagbalik. Sa sarili niyang panahon, umalingaw-ngaw ang boses ni Chrono, ipahihiram ko sa iyo ang lakas ko. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap, parang panaginip lang. Nagbalik si Gray, nakahandusay pa rin ang katawan niya sa lupa. Itinukod niya ang kanyang espada sa lupa, at pilit na bumangon. Ang talim ng espada ay nagsimulang magbago ng kulay. Hindi na ito ordinaryong sandata. Naging isang itim na espada na ito. Patuloy na naririnig ang boses ni Chrono. Ngayon, ito na ang kapangyarihan mo. Hindi kayang madama ng mga mortal ang lakas ko. Handa na si Gray sa laban, ang ingay na iyon ang nakakuha sa atensyon ng Purger. Sa sandaling lumingon ito, mabilis na lumapit si Gray at umatake. Punong-puno ng lakas ang bawat taga niya. Punong-puno si Gray, ng determinasyong pumatay. Ramdam ng Purger ang kakaiba, at napakalakas na pagtaas ng mana. Sino ang mag-aakalang may ganito palang lakas? Napaatras siya para mag-isip ng mabuti. Mukhang tinamaan siya at nasaktan. Parang kidlat, na puno ng espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Hindi nag-atubili si Gray na sumugod. Nanatili siyang nakapokus para mahanap ang kahinaan ng kalaban. Mas malakas ang kapangyarihan ko kaysa sayo. Bago pa man matapos si Gray, mabilis na gumanti ang kalaban. Huwag mo akong minamaliit. Biglang natigilan si Gray. Sa isang iglap, nahiwa ang kanyang katawan, huli na nang mapagtanto ito ni Gray. Sobra-sobra ang takot at gulat na naramdaman niya. Nakita niya ang kanyang sugatang katawan, at ang pagtilamsik ng dugo sa paligid. Mukhang sobrang yabang at kontento ang Purger sa nangyari. Tumalikod ito ng walang kaingat-ingat. Pinilit mo akong ilabas ang buo kong lakas. Bigla, sa likuran niya, isang pares ng nagbabagang pulang mata ang nakatitig sa kanya, na parang gusto siyang sunugin ng buhay. Ang katawan ng Purger ay tila nadodoble sa bigat ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang figurang balot ng itim na mahika ang tumayo sa harap niya, hawak ang isang itim na espada. Si Gray iyon, lumulutang sa ere. Hindi siya patay. Ang itim na usok ay wala lang sa talim ng espada, kundi sumanib na rin sa buong katawan niya. Nagsimulang magpanik ang Purger. Ano ito? Mabilis niyang itinaas ang kanyang kalasag. Tao ka pa ba talaga? Ang kalahati ng mukha ni Gray ay nagbago na ang anyo. Ang itim na espada ay lumaki na ng husto. Humampas ito ng diretsyo sa Purger. Sobrang tindi ng lakas nito. Sa isang saglit lang, nagkapira-piraso ang kalasag. Hinati siya ng talim sa dalawa. Ang atake ay nag-iwan din ng malalim na hiwa sa lupa. Itinanong na naman ng Purger ang tanga niyang tanong. Tao ka pa ba talaga? Punong-puno ng galit ang boses ni Gray, habang kaharap ang mamamatay taong ito. Dapat iyan ang itanong ko sa sarili ko. Isang malupit na tawa ang narinig. Itinukod ni Gray ang kanyang mga paa at umatras ng bahagya. Kahit na malubha ang pagkakahati sa kanya, buhay pa rin ang Purger. Humahingal itong nagsalita, buhay ka pa. Mukhang hindi nga dapat minamaliit ang lakas mo. Humihingal siya sa bawat salita, saka inilapit ang mukha niya kay Gray, habang nagbibitiw ng mga pagbabanta. Dudurugin kita ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ka, wala akong oras na makipag-usap sa mga mapagpanggap na tulad mo, si Gray. Ay mabilis na tinipon ang lahat ng kanyang lakas at nagpakawala ng isang direktang saksak sa kanya. Napakalakas ng tama nito na nagdulot ng mga malalang sugat.
May mga madilaw na likidong lumabas sa katawan nito habang sumisigaw siya sa sobrang sakit at sinusumpaang halimaw. Pero biglang natigilan ng Purjur. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay na tila ba may bibig kasing mahika. Ang katawan niya ay nagsimulang maglabas ng mga kakaibang liwanag. Nag-focus siya para hugutin ang isang malakas na kapangyarihan mula sa kanyang loob. Nagkaroon ng makukulay na bahid ang kanyang mga pakpak. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad habang naghahandang pakawalan ang mahika. Sa pagitan ng mga ito ay lumitaw ang isang magic circle. Biglang nagulo ang takbo ng oras. Binalot ng dilim ang lahat. Bumulong ang Purjur. Tapos na ang oras. Habang pinapanood ang pagsikat ng buwan, nakaramdam si Gray ng pag-aalinlangan. Anong nangyayari? Bigla na lang ba? Naging gabi. Ngumiti siya ng matalim at hindi na ito pinansin. Sa isang kislap ng mata, bigla siyang lumitaw. Sa likod ng Purjur. Mahinang narinig ang kanyang boses at agad niyang tinira ang leeg nito, pero ngayon. Mukhang mayroon ng matigas at matibay na pananggalang ang lalaki. Saglit na natigilan si Gray. Tumawa nang nanguuyam ang Purjur ng may mapagmataas na paghamak. Walang saysay yan. Sa mundong ito ng panaginip, walang makakasaling sa akin. Itigil mo na ang walang saysay mong paglaban. Tignan mo ang mga bituin sa huling pagkakataon. Natakot si Gray. Nanatili siyang hindi makagalaw dahil sa sobrang takot. Mula sa kailaliman ng kanyang mga mata, malinaw na makikita ang isang liwanag mula sa langit na mabilis na sumusugod sa kanya. Napakabilis nito at palaki ng palaki. Kuminang ito na parang isang bituin sa langit. Ang boses ng Purjur ay pumasok sa kanyang isipan. Napakaganda, hindi ba? Ngayon, malapit na ang bituin na yan. Mukha na itong isang higanteng bola ng apoy. Pagkatapos ay, bumagsak ito sa mismong kinatatayuan ni Gray na nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Nawasak ang lahat sa paligid. Ang Purjur naman ay lumipad at tiningnan ang mga guho mula sa itaas. Maya-maya, ang lugar ng pagsabog ay naging isang malalim na hukay, pero wala doong bakas ni Gray. Punong-puno ng pagmamalaki ang Purjur. Hindi ka na mabubuhay muli kapag naging abo ka na, pero mula sa magic portal sa itaas, may nagsimulang lumabas na kung ano, kaya naguluhan ang Purjur. Ano to? Habang nabubuo ang hugis nito, nagmukha itong isang relo na nagpapatigil ng oras. Bahagya niyang naintindihan. Ito ay ang boses ni Krono na dumating. Nakakalap ka ng isang kamanghamanghang lakas. Sapat na siguro ito para maibalik ka na sa nakaraan. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, nagpanik ang Purjur. Imposible, Krono. Hindi na niya makita ang lalaki sa kanyang paningin, nanatiling kalmado si Krono at nagpatuloy. Naririnig mo ba ako? Tagapagdala ng dakilang kapangyarihan, gamitin mo ang lahat ng lakas ko at ibabalik kita sa nakaraan. Umabot na sa sukdulan ang pagkabalisa ng Purjur. Sumigaw siya, Krono, hayop ka. Nang hindi siya sinasagot, ipinagpatuloy ni Krono ang kanyang ginagawa. Ito lang ang kaya kong gawin. Para sa'yo. Ang time clock ay nagsimulang gumana, at umiikot ito pabalik sa nakaraan, habang ang oras ay bumabalik sa zero, humina ang boses niya. Ipinagkakatiwala ko ang tadhana ng mundong ito sa'yo. Marahil hindi ito ang wakas, kundi isang bagong simula para kay Gray. Nagising si Gray na nakahiga sa berdeng damuhan, maaliwalas ang langit at napakatahimik ng mundo. Dahan-dahan siyang bumangon. Nasaan ako? Mukhang nakaka-relax ang paligid. Isang lugar na punong-puno ng buhay, habang tumitingin sa malayo, bigla niyang nakilala ang mga kagubatan at bundok, ang mga bahay at ang nayon. Ito ba ang kinalakihan kong bayan? Ang nayon ng Renado, lahat ay nagpapaalala ng nakaraan na parang isang panaginip. Malinaw na winasak na ito ilang taon na ang nakakalipas. Paanong narito pa rin ito? Malabong naalala ni Gray ang mga huling salita ni Krono. Bigla niyang na-realize, totoo bang nangyari ang mga sinabi niya? Sa gitna ng pagkagulat, biglang sumakit ng matindi ang sugat sa kanyang pulso. Habang tinitignan ang kanyang sugat, napaisip siya. Ang peklat na ito. Oo, noong panahong ito. Pinahihirapan ako ni Nabelde at ng iba pa. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sinabi niya sa sarili na hindi na niya hahayaang apihin siya ng ganito. Noon, pakiramdam ni Gray ay masyado siyang mahina para lumaban, samantalang sila ay malalakas, kaya hindi siya manalo. Kaya naman, gusto na niyang iwanan ang tadhanang iyon, at hindi na nangahas na mag-isip pa ng mga malalayong bagay. Ang pagpatay sa Purjur ay isa lamang maling panaginip. Tumayo si Gray at naglakad patungo sa kagubatan, habang pinapakalma ang sarili. Kapag medyo lumakas na ako, iisipin ko na kung paano sila reresbakan. Ayokong masaktan. Bigla siyang napatigil sa daan. Sina Belde at ang kanyang tropa ang sadyang humarang sa daan, at bawat isa sa kanila ay may mapang-aping tingin. Nakakainis, sabi ni Belde sa mapagmataas na tono. Hinahanap kita, ang perwisyo mo talaga. Si Gray, na naiinis, ay hindi na gustong sumagot pa. Hinagisan nila siya ng espada, at inutusang
Pulutin ito nang walang balak makinig sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Nang makita ito, ang iba ay nagpumilit at nagkunwaring inosente. Magduelo tayo. Sinubukan ni Gray na iwasan ito dahil nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Duelo. Pasensya na, hindi pa magaling ang sugat ko, salamat sa paanyaya, pero hindi siya pwedeng sumali hanggat hindi pa gumagaling ang sugat niya, pero mukhang walang balak na tantanan siya ni Belde at ng mga alipores nito. Hayagang-hayaga ang pangmamanait nila sa kanya. Maya-maya, nagpanggap ang kampante si Belde. Huwag kang mag-alala, mapurol ang talim nito. Ligtas, to. Dahil halata ang masamang balak nila, diretsahang hinarap sila ni Gray. Kahit gaano pa kapurol yung talim na yan, pirasong bakal pa rin yan. Pwedeng-pwede pa ring makasakit yan sa mga sensitibong parte ng katawan. Bago pa matapos si Gray, bigla siyang siningitan ni Belde. Ayaw na ayaw niyang sinesermunan siya, at wala talaga siyang pasensya. Manahimik ka. Sa tindi ng inis, ibinalibag niya ang kanyang espada sa lupa. Nagsimula nang magbanta si Belde. Pwede ka namang tumanggi, bakit ayaw mo ba sa espada? Pagkatapos, dahil gustong magpasikat, bigla siyang sumugod ng may buong kumpiyansa. O sige, kaya mo bang lumaban ng walang armas? Natulala si Gray. Gusto ng lalaking to na maglaban sila ng walang sandata. Paano naman gagana yon? Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang nakaraan. Bago siya bumalik sa dati, may sinabi sa kanya ang isang dating doktor ng militar. Hindi kailanman gumaling ang husay niya sa pag-eespada dahil sa mga nakuha niyang sugat noong bata pa siya. Sa pagbabalik tanaw niya, baka noong oras na yon nagsimula ang buhay ng isang walang kwentang tao na gaya niya. Ayaw na niyang magsisi o masayang ang buhay niya gaya noon, kaya bigla niyang naiwasan ang atake ni Belde nang hindi niya namamalayan. Nagulat si Gray sa ginawa niya, litong-lito siya. Dahil hindi malinaw ang unang atake ni Belde, sinundan pa niya ito ng isa pa. Sa pagkakataong ito, muling umiwas si Gray, mabagal pa rin ang kilos. Ginawa naman ni Belde ang lahat para mapatumba siya. Pero naiwasan ni Gray ang lahat ng atake nito. Parang nakuha na niya ang teknik, pero hindi, galit na si Belde. Wala siyang mapatama kahit isa. Hayop ka, bakit hindi kita matamaan? Noong tatama na ang talim sa mukha niya, nanatiling nakatutok si Gray sa galaw nito, sabay dahan-dahang umiwas. Suwabe siyang nakalusot sa bawat birada. Mas naintindihan na niya ang sarili niyang katawan, hindi naman sa bumili siya. Gulat na gulat ang mga kasama ni Belde, hindi makapaniwala ang pinuno nilang mukhang kabuti ang buhok. Gumagalaw siya na parang ibang tao. Mabilis na pinulot ni Gray ang espada mula sa lupa. Mukhang hindi naman pala nawala ang dati niyang lakas. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ng mahigpit ang espada, handa ng gumanti. Kahit nasariwa pa ang mga alaala ng nakaraang laban, sumugod si Belde mula sa itaas. Gusto nang tapusin ni Belde ang laban kaya sumigaw siya, sige, ipakita mo ang galing mo. Pero kabaligtaran ng inaasahan niya, bumira pabalik si Gray. Sa tindi ng puwersa, napaatras si Belde. Nag-aalala pa rin si Gray, pero para na sa kalaban niya. Yun lang. At tumba na ang mokong. Mananalo ka ba talaga sa isang baguhang gaya niya? Pagkatapos mag-isip sandali, nagdesisyon siyang hindi na aatras. Hindi siya dapat kaawaan. Pinahirapan siya ng mga basurang to dahil hindi siya makalaban noon. Ngayon, gusto na niyang baguhin ang kahiyahiyang nakaraang yon. Baka sa kanyang mga mata ang determinasyon, iba na ang takbo ng usapan ngayon. Sinangga ni Gray ang atake nang makitang tumilapon ang espada ni Belde. Kinabahan siya. Lintik, hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon dati. Ganoon na lang ba kadaling nabitawan ng espada? Wala nang mas duwag pa sa taong to. Kahit walang sandata, sinimulan na siyang pangaralan ni Gray. Baka hindi ka naturuan kung paano sumangga ng talim. Pagkatapos, itinapak niya ng malakas ang sakong niya sa lupa para takutin si Belde. Napatalon sa gulat ang mokong. Pero huwag kang mag-alala, kasi kayo mismo ang nagturo nito sa akin. Itinaas ng mataas ni Gray ang kanyang espada. Nakangiti siya pero bakas ang puot sa kanyang mga mata. Basta't mapurol ang talim, pwedeng-pwede mong bugbugin ang kahit sino. Tumama ang hataw sa may paypay ni Belde. Bumaha ang dugo, dahilan para matulala ang lalaki. May mga talsik ng sariwang dugo sa kanyang mukha na tila nagpapaalala sa tindi ng sakit. Napaatras si Belde habang sumisigaw. Lumagpas na ang lahat sa plano ni Gray. Ano ba to? Hindi ba dapat mapurol ang talim nito? Nagduda siya kaya pinulot niya ang espada para tignan. Totoo ngang gastado na ang talim nito. Medyo naguluhan si Gray. Siguradong mapurol to. Kung matalas to, baka patay na ang taong to, pero hindi pa rin sapat yon para mapatawad siya. Sa sumunod na segundo, naging malamig ang kanyang titig. Iwinasiwas ni Gray ang espada sa tapat ng mukha ni Belde. Napakalakas ng tama at tumilamsik ang dugo. Duguan ang ilong at dalawang ngipin ang nabasag, sa tindi ng puwersa ay gumulong siya paatras. Walang awa si Gray, ang nasa isip lang niya ay gamitin ang mapurol na talim na to. Lumapit si Gray kay Belde na nakahandusay na sa lupa. Napangisi si Gray, ano nga ulit, yung sinabi mo? Nanginginig na sa takot at naiiyak na si Belde, pero patuloy pa rin siyang sinisisi ni Gray. Sabi mo, ligtas pag mapurol ang talim.
Kumalma na ang mukha niya ngayon. Kahit nakangiti, halatang halata pa rin ang galit niya. Ikaw yun, di ba? Sobrang takot ni Belde para makapagsalita. Bigla siyang nag-utos sa mga kasama niya, ano pang hinihintay niyo? Bugbugin niyo siya. Nag-alangan ang mataba, pero naglakas loob din. Agresibo pa rin ang pinuno nila. Sugurin niyo siya sa gilid, unahan niyo sa likod. Kaya naman, sabay-sabay silang sumugod mula sa iba't ibang direksyon para paligiran si Gray, pero walang takot siyang nanatiling kalmado at seryoso. At ngayon, gusto niyo pa ba ng isa? Sabay-sabay silang sumugod na parang mga baliw, habang si Gray ay hindi man lang gumagalaw. Bumulong siya, isusuko ko na sana to. Pero ngayon, wala na akong naririnig kundi mga ungol ng sakit. Puno ng pasa ang mga mukha nila. Ang isa ay nakaluhod na sa lupa. Ang mga boses na naaalala niya ay tila sumasakal sa kanyang mga madidilim na araw. Noong panahong iyon, takot na takot siya sa mga lalaking ito. Pero ngayon, kakausapin agad nila ang mga nasa dojo ng Eperia. Hindi makatingin ng direkta si Beld sa kanya pero naririnig niya ang boses nito, kahit ang matabang lalaki ay nagsimula na ring umamin. Akala namin noon sapat na ang lakas namin, kaya hindi na kami pumupunta rito kamakailan. Wala nang nagawa nga si Gray sa isip bata nilang ugali. Ganoon pala sila kalakas ha. Wala sana akong dapat asahan sa dojo na to, pero kahit papaano, nakatulong din naman ito. Habang nakasandal ang balikat sa espada, inutusan niya ang grupo ni Beld na ipakilala siya sa dojo. Ang lugar na iyon ay tumatanggap lang ng mga tao sa pamamagitan ng rekomendasyon. Di ba? Si Beld, nahiyang-hiya at nakakaramdam ng guilt, ay nag-alinlangan. Pwede bang sa iba ka na lang magtanong? Kapag nalaman ng master na natalo ako, hindi ko na alam ang sasabihin niya. Biglang iwinasiwas ni Gray ang kanyang espada ng may halong pagbabanta. Kung ganoon, tapusin na natin ang usapang ito. Ang mukha ni Beld ay namutla sa takot na parang hinahabol ng multo. Iniwan niya ang kanyang mga kasama at tumakbo palayo habang sumisigaw, sige, ipapakilala kita. Ang dojo ay nasa dako rito. Natulala ang kanyang mga kasamahan. Ano? Teka Beld, wag mo kaming iwan. At dinala nga ni Beld at ng iba pa si Gray sa isang lungsod. Habang naglalakad, curious na nagtanong si Beld, bakit mo gustong pumunta sa dojo? Sumagot si Gray sa isang malamig na tono na parang napakanatural lang nito. Ang dojo bang ito ay nakakapagrekomenda ng mga estudyante sa akademya? Hindi, dahil maraming araw nang nag-a-absent si Beld sa mga klase. Kaya naman, wala siyang gaanong alam. Narinig lang niya ito sa usap-usapan. Sabi ni Gray, iyon daw ang talagang pakay niya. Kaya gusto kong pumunta roon. Bigla namang sumabat sa usapan ang lalaking mahaba ang buhok. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng akademya dahil napakalakas mo na. Pero si Gray ay napakahigpit sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang maging kampante siya dahil sa mga papuri. Napakaganda sana kung talagang sapat na ang lakas niya ngayon. Naalala niya ang naging laban niya sa Perjur at napaisip siya ng malalim. Kahit ang pinakamalakas na pormasyon sa mundo ay walang binatbat. Laban sa Perjur. Kahit noong ginamit na niya ang kapangyarihang iyon, hindi pa rin niya ito nagawang sugatan. Noong seryosong nakikipaglaban ng Perjur, ang imahe ng lakas nito ay lalong nagtulak sa kanya na magsumikap. Gaano kaya siya dapat kalakas para matalo ang nilalang na iyon? Pero alam niyang hindi ito imposible. Habang nag-iisip siya, sumenya si Beld na narito na sila. Ang tanging dahilan kaya siya pumunta sa dojo ay para maging mas malakas. Sa sandaling iyon, kahit nararamdaman lang niya ito ng panandalian. Kaya na niyang manipulahin ang Dark Force. Sinubukan niyang alalahanin ang mga pagsasanay niya kasama ang Master ng Espada. Ang mga bagay na pinagtuunan niya ng pansin noon ang mga tunay na teknik sa espada na itinuro sa kanya ng Master. Lagi itong pinagsisihan ni Gray na kung mas marami lang sana siyang oras sa pag-iensayo ng espada sa ilalim ng parehong kondisyon, baka iba ang naging resulta ng laban. Sa wakas, naintindihan na rin niya ang kanyang misyon sa pagbabalik sa nakaraan. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya dinala ni Chrono rito. Isang boses ng dalaga ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Kaya sa madaling salita, ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Lumuhod ang grupo ni Beld bilang tanda ng paghingi ng tawad, at ang babae na siguradong master nila ay striktong nagtanong kung bakit nila ginamit ang mga teknik. Na natutunan lang naman nila mula rito para manakot ng sibilyan, at sa huli ay bugbog sarado pa sila. Ang master ay isang batang babae na may platinum na buhok na tumatakip sa isa niyang mata. Galit na galit niyang pinapagalitan ang kanyang mga estudyante. Ang instruktor ng dojo ng Epiaria. Sinubukan ni Beld na magdahilan ng walang anumang pagsisisi. Hindi naman namin gustong mambuli. Nagtetest lang kami. Dahil sa galit, sinampal siya ni Saria at tumilapon siya sa malayo. Nanginig din ang iba pang nakaupo sa malapit. Buong autoridad na nagturo si Saria, sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang dahilan? Kung ang pananakit sa taong walang laban ay isang test, edi test din ang ginawa ko sa inyo kanina, di ba? Itinutok niya ang kanyang espada sa mata ni Beld, nang may halong pagkadismaya at walang awa, umalis na kayo at huwag na kayong babalik. Simula ngayon, huwag na huwag niyo nang tatawagin ang mga sarili niyo bilang mga estudyante ng dojo na ito.
Sumunod naman ang grupo ni Belle. Nagtulungan silang tumayo at lumabas. Agad namang humarap si Saria kay Gray. Yumukod siya ng buong puso. Pasensya na sa nangyari. Mukhang nabigyan kayo ng matinding sakit ng ulo ng dati kong mga estudyante. Sabi ni Gray ay wala lang iyon dahil ayaw na rin niyang gumawa ng gulo. Huwag na po kayong mag-alala. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Pagkatapos ay diretsahan na siyang nagsalita. Kanina, narinig ko na kailangan niyo raw ng rekomendasyon para sa akademya at hindi naman ito itinanggi ni Gray. Kumuha si Saria ng isang boken sa istante bilang pambawi sa ginawa nila. Para sa mga abalang idinulot ni Belle at ng kanyang grupo. Bago ako sumulat ng rekomendasyon, kailangan ko munang subukan ang iyong kakayahan. Kailangan kong masubukan ang kakayahan mo. Ibinigay niya ang espada kay Gray at tinanggap naman ito ng bata. Naintindihan mo, at nagsimula na ang laban nilang dalawa. Sumugod si Saria. Magsimula ka na kapag handa ka na. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad na umatake si Gray. Dahil sa bilis niya, buong husay na nakadepensa si Saria. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Gray, hindi niya mapigilang suriin ito. Ang tunay na galing niya sa pag-iespada ay talagang nakakamangha para sa edad niya. Para siyang dumaan na sa hindi mabilang na mga laban, todo bigay si Gray. Sa bawat atake, biglang ibinababa ang katawan bago humataw ng patagilid. Napansin ni Saria ang talentong ito. Si Beldeat. Ang iba pa ay hindi man lang lalebel sa kanya. Ang mga galaw ni Gray ay eksakto, walang tapon, at halatang. Natutunan niya lang sa sarili niya. Pero paminsan-minsan, ang direksyon ng kanyang talim ay tumutugma sa itinuturo sa akademya. Dito na-curious si Saria. May nagturo ba sa kanya nito? Gayunpaman, hilaw pa ito may talento, oo, pero kailangan pa ng matinding hasa. Nakaramdam siya ng tuwa na magkaroon ng bagong estudyante, para siyang isang diamanteng hindi pa nahahasa. Dito na nagsimulang makipaglaban si Saria. Nang seryoso. Sayang naman kung dito lang matatapos, pero kailangan na niyang tapusin to. Mas naging mabilis na siya ngayon. Kumpara kanina. At dahil ayaw magpatalo, tumalon si Gray sa harap ng instruktora, ginagamit ang lahat ng liksi niya. Para mapigilan ang mga galaw ni Saria. Hindi lang siya basta umiiwas sa mga hampas, sumasabay din siya sa bilis ng bawat galaw nito. Naguluhan ang isip ni Saria. Nakapagtataka, hindi pa rin siya nanghihina hanggang ngayon. Paano niya nagagawang tapatan ako? Nagsimula ng mapagod ang katawan ni Saria. Nagkamali siya ng tiyempo. Ang gusto lang naman niya ay subukan ang bata ng kaunti, pero bakit ngayon ay ibinibigay na niya ang lahat ng kaya niya, at bakit siya natitigilan? At natatakot sa batang to. Malakas na humataw si Gray gamit ang kanyang espada, kaya napaurong si Saria. Nag-alinlangan si Saria dahil sa masamang kutob na naramdaman niya. Isang malakas na hampas lang ba yon? Hindi. Pagkatapos ng tama, nagbitak ang sahig at nakaramdam si Saria ng panginginig. Sinabi niya na tatapusin na niya ang laban dito, pero ang kumpiyansang yon ay agad na naputol. Napanganga na lang siya. Nang makitang nabali ni Gray ang espada niya. Dahil sa gulat sa nangyari, hindi agad nakakilos si Saria at tanging isang gulat na sigaw ang lumabas sa bibig niya. Maya-maya pa, ang kanyang kahoy na espada ay gumulong na lang sa malamig na sahig ng dojo. Habang tinitingnan ito, naisip ni Gray sa sarili niya. Mukhang katulad noong pagkakataong yon, nakuha ko na ang kapangyarihang ito ngayon. Biglang isang matinding sakit ang tumama sa kanya, sobrang bigla at tindi nito, kaya napaluhod siya sa sahig habang napapasigaw. Dahil sa kakaibang nangyayari, nagtanong si Saria. Nang may pag-aalala, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Baka sa mukha ni Gray ang paghihirap, nakadiin ang mga ngipin. Dahil alam niyang hindi pa kaya ng katawan niya ang kapangyarihang ito. Ilang sandali pa, pinilit ni Gray na kumalma at tumayo ng pasuray-suray. Pilit siyang nagsalita ng may pag-aalinlangan, ayos lang ako. Habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. At halos hindi na makatayo, bumulong siya sa sarili na hindi niya dapat basta-basta ginagamit ang kapangyarihang ito. Pagtingin niya sa babaeng nasa harap niya, nag-alinlangan siyang sabihin ito. Dahil sa kakaibang tingin ni Gray, napakunot ang noo ni Saria sa pagtataka. Matapos kumalma, agad na isinantabi ni Gray. Ang iniisip niya, mas mabuting manahimik na lang muna, kahit sabihin pa niya, siguradong hindi rin ito maniniwala, at isa pa, hindi rin niya ito makontrol ng maayos. Sa hiya, kinamot ni Gray ang ulo niya at nagpaliwanag kay Saria, pasensya na, nawala lang ako sa sarili. Pagkarinig nito, natahimik si Saria. Natila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Dahil sa gulat na nabali ang kanyang espada, napaisip siya. Gulat sa pagkakabali ng kanyang espada, tinanong niya ang sarili, ang mabali ang espada ko gamit. Ang isang mapurol na kahoy na patpat ay talagang imposibleng mangyari. Sa huli, nakabuo na siya ng desisyon at siguradong napansin din yun ng bata. Dahil sa matagal na hindi pagkilos ni Saria, naging balisa si Gray. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, may problema po ba? Habang tinititigan ang bata sa harap niya, lalong tumitindi ang kaba ni Saria.
Wala siyang balak sabihin ang totoo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naging seryoso ang mukha habang malalim na nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya. Pumunta sa lalagyan ng mga armas, itinapon ang sirang kahoy na espada, at sinabing, sige, sabi mo gusto mong magkaroon ng rekomendasyon para sa akademya, di ba? Sa tanong na yon, tila kinabahan si Gray at sumagot ng, opo, narinig ko po kasing kaya niyo yung gawin. Karatig pa lang ng salita niya, kinumpirma agad ni Saria, oo naman, syempre. Kaya kitang irekomenda sa pinakasikat na paaralan sa buong kaharian, ang Royal Academy of Sword. Sandali siyang huminto at nag-alangan bago ibigay ang kanyang opinyon, pero pinapayuhan kitang huwag nang pumunta doon. Biglang nagdilim ang kanyang mukha. Habang ibinababa ang boses para ulitin, hindi ka nababagay sa lugar na yon. Ang mga salitang ito ay nagpabigat sa kalooban ni Gray at tila nilamon siya ng dilim. Tinitigan niya ang kahoy na espada sa kanyang kamay habang unti-unting nakakaramdam ng hiya. Alam kong dahil ito sa hindi pa ako sapat na malakas. Wala naman kasi akong nagawa kundi ang huling bahagi lang ng laban. Na tila nababasa ang nasa isip niya, nagsalita si Saria para pawiin ang lungkot niya. Ang dapat mong puntahan ay ang World Union Academy. Ang kumpiyansang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ni Gray kaya ang kanyang mga mata ay muling naningkit ang kanyang mga mata. Inalis niya ang pagkalito sa pamamagitan ng isang panatag na tono at iginiit na ang lugar na kailangan nito ay hindi lang basta pinakamagandang akademya sa kaharian, kundi ang pinakasikat sa buong mundo. Nayonig siya sa mga salitang iyon. Ang akademya ng Unyong Pandaigdig. Hindi ba doon din galing ang master ng espada at ang iba pa? Dahil sa gulat sa balitang kababanggit lang niya, bigla siyang nagsalita ng may halong pananabik. Ang isang katulad ko ba? Makakapasok doon? Umiling si Saria, na tila nawawalan ng pag-asa. Hindi, imposible. Ipinaliwanag niya ang kasalukuyang kalagayan ni Gray. Dapat daw ay napansin na ni Gray sa sarili niya na ang katawan niya ay talagang hindi pa handa para maging isang eskrimador sa ngayon, naging seryoso at tila sinusuri siya ng tingin habang mariing sinabi, kung sa akademya ng palasyo, baka makalusot kapag gamit lang ang galing mo sa tekniko, pero sa akademya ng Unyong Pandaigdig, hindi ganoon kadali. Paano mo maaabot ang antas na iyon kung ganyan kapayat ang katawan mo? Dahil wala siyang maisagot sa prangkang salita nito, napao na lang siya habang tumatango. Sige po. Sa isang iglap, binalot siya ng matinding panghihinayang. Nag-umpisang bumigat ang kanyang isipan. Lahat ng nakakapasok sa akademyang iyon ay parang mga halimaw. Sa katawang ito, wala man lang akong tsansa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw sa silid, mukhang seryoso si Saria. May 9 na buwan pa bago ang mga pagsusulit sa pagpasok. Dahil alam niyang kaunti na lang ang oras, kinakabahang sumagot si Gray. 9 na buwan na lang. Tumango si Saria. Oo, malamang ay hindi sapat ang oras na yan. Sinabi niya ito sa seryoso, pero may pag-aalinlangang tono. Pero magtiwala ka sa akin. Binabaan niya ang kanyang boses, na parang nagbabanta. Handa ka bang harapin ang impyerno sa loob ng mga buwang ito? Tiningnan ni Gray ang kanyang palad at sumagot ng hindi sigurado. Ayoko sanang dumanas ng impyerno, pero gagawin ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib at buong tapang na sinabing, pakiusap, gabayan niyo po ako sa loob ng 9 na buwang ito. Natuwa si Saria sa sagot niya, kaya ngumiti ito ng may pagmamalaki at sinabing, magandang sagot. Biglang tumahimik ang paligid. Kinilabutan si Gray nang marinig ang boses ni Saria. Ngayon naman, nagpakita si Saria ng nakakatakot na mukha at nagbantang tono. Magsimula na ang mga araw ng impyerno. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Agad na dumaan sa isip ni Gray ang mga larawan ng nakakapagod na mga araw, na nagpapakita ng hirap ng pagsasanay, pero nanatiling matigas ang paninindigan ni Saria. Sa larawan, palagi pa rin siyang sinisigawan nito para kumain. Sa isang iglap, 8 buwan na ang lumipas. Matapos ang mahabang pagsasanay, tumigas na ang katawan ni Gray. Nang makita ang kanyang kalagayan, nag-isip si Saria at pagkatapos ay pinuri siya. Mas nagkaroon ka na ng kalamnan ngayon. Mababakas ang pagmamalaki sa mukha ni Saria habang bahagyang nakangiti at nakahalukip-kip ang mga braso. Wala na akong ituturo pa sa'yo. Mula ngayon, magpatuloy ka ng may tiwala sa sarili. Natigilan si Gray ng sandali, bakas ang gulat sa kanyang mga mata habang nagtatanong, pero may 1 buwan pa bago ang pagsusulit. Dahil sa gulat niya, ipinaliwanag ni Saria na mahirap ang sitwasyon sa lugar na pupuntahan niya dahil hindi ito pamilyar. Kaya mas mabuting umalis ng maaga. Pagkatapos magpaliwanag, iniabot niya ang isang kulay kape na supot at sinabing panggastos iyon. Sa biyahe at pangkain sa loob ng 1 buwan. Dahil seryoso ang guro, medyo nag-atubili siyang tanggapin ito. Pero ang umalis ng 1 buong buwan ng maaga, hindi ba parang sobra naman yun? Ang gintong liwanag ng araw ay tumatagos sa maliliit na bintana, na nagpapahaba sa mga anino ng guro at ng estudyante. Sinabi ni Gray ang kanyang saloobin na parang gusto na siyang palayasin ni Saria sa baryo. Bahagyang ngumiti si Saria,
Nakapikit ang mga mata, at mahinahong inalo ang binata. Huwag mo na masyadong isipin yan. Bigla, may nabanggit si Gray na ikinagulat ni Saria. Nabalitaan daw niyang may nahanap na lungga ng mga goblin sa malapit. At hindi gaanong marami ang mga bantay sa baryo. Hindi ito itinanggi ni Saria, mahinahon siyang sumagot, oo, may nahanap. Ng lungga. Sandaling natigilan dahil sa gulat, pero agad siyang lumingon sa direksyon ng baryo, at dahan-dahang nagpaliwanag. Pero wala tayong kinalaman doon. Ngumiti siya ng bahagya para pakalmahin si Gray. Magpapadala ng tulong ang kabisera, kaya huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay mabilis niyang pinawi ang mga pangamba nito. Ikaw, pumunta ka na at kumuha ng pagsusulit, huwag mo na itong isipin. Parang nababasa ang lahat, seryosong nag-isip si Gray. Walang darating na tulong para sa baryo, at bago pa man, mawala ang baryo, patay na ang aking guro. Mga imahe ni Saria, napunuan ng dugo at hindi na gumagalaw sa lupa, ang dumaan sa isip ni Gray. Iniisip niyang mapapatay ang guro kapag mag-isa nitong nilusob ang lungga ng mga goblin. Sa kabila ng lahat, nagkunwari si Gray na walang alam at walang bahalang sumagot, naiintindihan ko po. Dahil napakadaling. Napa-oo si Gray, parang hindi makapaniwala si Saria. Sa isang sandali, inilagay ni Gray ang kanyang kamay sa kanyang dibdib para ipakita ang pasasalamat kay Saria. Salamat po. Determinado ang kanyang mukha at punong-puno ng tiwala sa sarili. Nang marinig ito, palihim nang umiti si Saria, isang ngiting galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Ibinigay ni Saria ang kanyang pagbabasbas sa batang estudyante. Oo, galingan mo sa pagsusulit para sa akin. Matapos makaalis ni Gray, tahimik na pumasok si Saria sa loob ng masukal na kagubatan. Malinaw na makikita ang kalangitan sa gabi na may natatak pangarang buwan. Sa tabi nito ay may isang kalansay na tuyot, may nakabaon na espada sa bibig. Hinawakan ni Saria ang bakas ng dugo sa lupa at bumulong. Base sa ulat ng mga scout, habang sinusundan ang bakas ng dugo, napagtanto niya, nandoon sila. Biglang may boses na bumasag sa katahimikan ng gabi, at nagulat siya. Saan ka pupunta? Pagkabitiw pa lang ng mga salitang iyon, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa isang mataas at madilim na sanga. Si Gray iyon, baka sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Nagtanong siya, Guro. Kumikilos noon si Gray nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Gray. Lumingon siya at nakita si Saria. Tanong nito. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa akademya ka? Sa mga salitang iyon, tumalon siya mula sa sanga at sumagot, ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ang akala ko ba sabi mo, ang mga kawal mula sa kabisera na ang bahala sa pugad ng mga goblin? Kumaway si Saria at sumagot, sabi nila hindi raw sila makakarating dahil sa isang emergency. Kaya balak ko na lang na ako na ang tumapos nito. At saka, kaya ko naman mag-isa. Dahil sa ulat ng mga scout, alam ko kung gaano kadelikado ang pugad na ito. Pagkatapos niyang magsalita, napabuntong hininga siya. Ang pinuno nila ay isang high-level na goblin, at may mga 40 hanggang 50 halimaw sa loob ng pugad. Sa dami nila, sa totoo lang, medyo nakakaabala ito. Nakinig siya at nag-isip. Isang high-level na goblin. Hindi lang ito basta malakas, dahil ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa talino at kakayahan nitong mamuno. Dagdag pa niya, ang mapalibutan at lumaban ng mag-isa ay para na ring pagpapakamatay. Patuloy siyang nag-isip ng malalim. At doon ay naging sigurado siya sa isang bagay. Tiningnan niya ang guro at iginiit na kapag umalis itong mag-isa, hindi na ito makakabalik ng buhay at mawawasak ang nayon. Nakita niya ang hinaharap na ito sa sarili niyang mga mata. Pagkatapos mag-isip, nagsalita siya, hayaan mong samahan kita. Pero pinutol siya ni Saria. Sabi niya, sinabi ko na sayo, kaya ko ang sarili ko. Pero nanatiling matigas ang paninindigan sa mga mata ni Gray. Ayokong palampasin ang pagkakataong makakuha ng totoong karanasan sa laban. Tingin mo ba pabigat lang ako? Paliwanag niya, alam mong hindi ka pabigat. Malamang nga, hindi man lang kita matalo. Sa ensayo lang iyon, humarap siya at dagdag pa niya, pero sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa totoong bakbakan? Lalo na kapag biglang sumulpot ang isang pugad ng mga halimaw, mas mabuting may sapat na karanasan muna bago sumabak. Pero nanatiling determinado ang binata. Sa malamig na boses. So, talagang gusto mong pumunta ng Agad siyang nagtanong, anong plano? Humakbang siya pasulong at sinabing, lalabanan kita at tatalunin. At buong tapang niyang idinagdag na siya na mismo ang uubos sa mga goblin, na nahimik ang paligid. Nakatutok pa rin ang espada niya sa guro. Ngumiti ng bahagya si Saria at sumagot, sige na nga, panalo ka na. At nagbigay siya ng huling paalala. Pero pangako mo sa akin, anuman ang mangyari, babalik ka sa akin ng buhay at walang sugat. Ibinaba niya ang kanyang espada. Sige, iyan din ang plano ko. Dahil doon, pareho na silang naglakad papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Guro, huwag ka ring mamamatay, ha? Siyempre naman. At lumipat ang eksena sa pugad ng mga goblin. Habang naglalakad at nag-uusap sila, napansin nilang walang matatakasan sa lugar na iyon, narating na nila ang pakay nila.
Nag-obserba siya at nagtansya. Hindi tayo makakatakas dito. Matalino ang mga halimaw na kaharap natin. Kailangang mag-ingat ng husto. Mahinang sumagot ang guro, alam ko. Unti-unting naging malamig ang kanyang mga mata. Sinuri nilang dalawa ang sitwasyon pero hindi nila makita ang pinuno. Baka nakatago sa loob ng tolda niya. Nagbulungan sila, umaasang mababawasan ang bilang ng mga kalaban bago lumitaw ang pinuno. Bumulong siya, Gray, paslangin mo ang bawat halimaw. Paslangin mo ang bawat halimaw na makikita mo sa dako na yon. Tiningnan nila ang kampo ng mga goblin nisiksikan sa dami. Pinag-usapan nila ang kanilang taktika. Ako na ang bahala sa panig na ito. Ang mga goblin ay mukhang talagang nakakapangilabot. Sumagot siya, naintindihan ko. Sabi naman ni Saria, sige. Matapos iyon, sabay silang sumugod pasulong. May isang goblin na tila may naamoy at lumingon. Agad na sumugod si Saria, itinaas niya ang kanyang espada. Pinugutan niya ng ulo ang halimaw. Ang goblin sa likuran na nakakita sa nangyari ay umungol sa matinding galit. Nagkagulo ang buong kawan, at pagkatapos ay nagsimula silang magtipon-tipon at sumugod ng sunod-sunod. Sa panig naman ni Gray, nagpakita rin siya ng katapangan, itinaas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng isang nakakamatay na atake. Mabilis siyang umatake para hindi man lang makakilos ang mga goblin. Tumalsik ang dugo sa buong paligid sa gitna ng magulong labanan. Hindi rin nagpatalo si Saria. Sa isang malinis na hiwa, naitaboy niya ang isang kumpol ng mga goblin. Huminto silang dalawa habang pinalilibutan ng napakaraming bangkay. Pinuri siya ni Saria, hindi masama, kahanga-hanga ang galing mo. Siguradong unang beses mo to, babala niya. Amo, mag-ingat po kayo, nagsisimula pa lang tayo. Nagmasid siya ng may kakaibang pagtataka. Inisip niyang masyado silang mahihina. Kung ganon, madali lang silang matatalo ni Amo, pero may biglang pumasok sa isip niya. Maliban na lang kung lumingon siya sa malayong tent. Parang may pares ng pulang mata na nagmamasid sa bawat galaw nila. Isang pares ng nakakatakot na mata. Kinilabutan siya sa nakita niya. Lumingon siya at sumigaw kay Saria, tara na, takbo. Mahinang nagtanong ang babae, anong nangyayari, pero nawawalan na siya ng pasensya. Tumakbo ka na lang. Nagulat siya pero sumunod din. Sige. Tapos mabilis silang nagtatakbo na parang mga baliw. Sa likuran niya, may goblin na humahabol sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya. Sa likod niya, may isang goblin na mukhang sobrang lakas. Pagkatapak ng paa nito sa lupa, tumalsik ang mga bato at alikabok. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa bibig nito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan sa madilim na gabi, sinabi niya, isang high-level na goblin. Dagdag naman ng babae. Nakaka-flatter naman. Isipin mo yon, ang mismong pinuno pa ang humanap sa tin. Pero bigla siyang sumigaw, hindi yan ang pinuno. Ang totoong pinuno, isang nakakadiring bibig ang bumuka ng malapad. Sa likuran nilang dalawa, isang kawan ng mga goblin ang sumugod. Nag-uumulan at nagsisigawan sila ng magulo. Bigla siyang nagpanik. Anong nangyayari? Nagsalita ang lalaki. Isang nilalang na mas malakas pa sa isang high-level na goblin. Tinukoy niya ito bilang isang goblin war general. Ipinaliwanag niya na ito ang totoong pinuno. Isang kawan ng mga goblin ang sumugod bitbit ang kanilang mga palakol, kasunod ang kanilang boss. Siya talaga ang boss ng lungga na to. Napakalaki ng pinuno at mas malakas pa. Kumalma naman ang babae. Isang goblin war general. Hindi ito basta-bastang halimaw na kaya nating talunin, napangiwi siya. Sa tindi ng kaba, sinigawan niya ang high-level na goblin sa harap niya. Patayin niyo yan, tapos tumakas na kayo. Itinaas niya ang kanyang espada, pero napatigil siya. Tuloy pa rin siya sa pag-atake. Tumalsik ang dugo mula sa braso nito. Tumama. Pero bago pa siya makapagdiwang, biglang naghilom ang sugat sa braso nito. Naguluhan siya. Naghihilom ba ang sugat ng kusa? Tumakbo ang lalaki at sinabing walang silbi ang ginagawa niya. Dinagdag niya na ang ungol ng War General ay nakakapagpalakas at nakakapagbigay ng mabilis na paghilom sa mga kampo nito. Binigyang diin niya na ito ang dahilan ng kakaibang lakas nila, mukhang hindi natin mapapatay ang kahit isa sa mga goblin na to. Tuloy lang siya sa pag-atake hanggang sa magkaroon siya ng ideya. Sabi niya, Amo, harapin niyo ang goblin sa likuran niyo. Hindi niyo kailangang patayin. Magpalipas ka lang ng oras. Lumingon siyang gulat. Anong balak mo? Napakalamig ng boses ng lalaki. Isa na lang ang pagpipilian. Hindi, may binitawan siyang madilim na salita. Kailangang dispatsahin ang tarantadong to. Isang masama at mayabang na ngiti. Ang gumuhit sa mukha niya. Iwinasiwas ni Gray ang kanyang espada sa halimaw, habang iniisip kung gaano to kaabala. Panay ang subok nitong i-ambush siya. Tapos inatake niya uli ang nilalang. Hindi naman nagpatalo ang demonyo. Itinaas agad nito ang palakol para tamaan si Gray. Sinalag niya to at mabilis na nag-isip ng susunod na hakbang. Sa ngayon, kailangan ko munang mag-focus sa pagligpit sa mga kaaway sa harap ko. Pero sa isang iglap, may hindi inaasahang nangyari. Nadurog ang espada ni Gray sa libu-libong piraso pagka-atake niya.
Hindi makapaniwalang napatitig si Gray sa natirang hawakan. Hindi kinaya ng espada niya ang lakas ng isang pinalakas na goblin, hindi na hinintay ng goblin na makabawi si Gray. Ibinagsak nito ang palakol sa lupa ng sobrang lakas kaya tumalsik si Gray paatras. Mabilis niyang binunot ang pangalawa niyang espada. Para malabanan ito, buti na lang at may reserba siya, kahit alam niyang hindi to magtatagal. Mula sa malayo, sumigaw si Saria. Gray, gamitin mo tong reserba kong espada. Kinuha ni Gray ang espada at naramdamang mas matibay ito. Salamat, sabi niya habang hawak ang dalawang espada. Handa nang makipagpatayan sa gobelin. Malaking tulong ang dalawang sandata, pero hindi pa rin to sapat. Para malinis ang lahat ng halimaw, lalo na't nariyan ang War General at ang mga nagwawalang gobelin. Isinuot niya muna ang isang espada sa kaluban nito. At agad na sumugod sa gobelin, habang humahawi ng isang malawak na guhit ng liwanag. Hindi nagpatalo ang gobelin, inihagis nito ang palakol diretso sa mukha ni Gray, kaya nagasgasan ang pisngi niya. Sinubukan ni Gray na gamitin ang kanyang espada para salagin ang talim ng gobelin. Nagnitngit ang mga ngipin niya at napasinghal sa inis. Pagkatapos nun, bumunot pa siya ng isang espada sa bewang niya at buong lakas na nakipaglaban sa mga gobelin na sumusugod sa kanya. Isang sinag ng liwanag ang nagmula sa isang nakakatakot na bungo. Sumigaw ang isang gobelin. Naglalabas ng gintong liwanag ang mga mata nito. Natulala si Gray sa nakita niya. Ano ba to? Pagkatapos, pinalakas din ang iba pang grupo ng mga gobelin at lalo silang tumapang. Matapos ang upgrade na yon, iwinasiwas na naman ng gobelin ang talim nito kay Gray. Wala siyang nagawa kundi pilit na sumalag. Napagtanto niyang lalong lumalakas ang mga ito sa tuwing sumisigaw ang pinuno ng mga gobelin. Sa paglaban sa kanyang matinding lakas, kaya pala nabuking muna ang plano ko. Ang pinunong goblin ay naglabas ng isang nakakangilabot na atungal. Agad-agad, 12 ng goblin ang sumugod kay Gray. Napaisip siya ng may halong pambubuska, ang talino mo ha, hindi lang pala palamutian. Ang espada ni Gray ay bumangga sa matalim na sandata ng goblin na nagdulot ng mga tilamsik ng apoy sa paligid. Matapos ang isang matinding depensa, sa wakas ay nakaiwas din si Gray sa palakol ng goblin na yon. Umatras muna siya ng bahagya, kumuha ng buwelo, at biglang sumugod. Pagkatapos, nilagpasan niya ang mga goblin sa sobrang bilis kaya hindi na nila namalayan. Ang nangyayari, sinubukan ni Gray na iamba ang kanyang espada para mapatumba ang pinakamaraming goblin hanggat maaari. Wala na akong oras para asikasuhin kayong lahat, pero bigla na lang siyang sinunggaban ng isang goblin. May isa pang biglang sumulpot mula sa kung saan, hawak ang kanyang talim na direktang nakatutok kay Gray na parabang tatapusin na siya. Pero imbes na makasama, sumalubong ito sa espada ni Gray at agad na namatay. Sa wakas, naintindihan din niya ang diskarte ng mga goblin. Tinusubukan nilang sirain ang kanyang espada sa pamamagitan ng pagpapakamatay rito. Tumingala si Gray. May kung anong humarang sa mahinang liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Isang mabangis na goblin ang nagpakawala ng isang napakalaking suntok papunta kay Gray. Nagawa niyang harangin ang atake gamit ang kanyang espada, pero tumama pa rin kay Gray ang isang napakalakas na suntok. Tumalsik siya sa malayo, at nagliparan ang alikabok sa paligid. Dumura si Gray ng dugo, puno ng sugat ang kanyang mukha. Pinilit niyang maupo ng dahan-dahan sa gitna ng mga nadurog na bato at mga kalat sa kanyang paligid. Hindi niya napigilang dumaing sa tindi ng sakit. Tiningnan niya ang kanyang huling natitirang espada, ang huling talim. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Gray at hinarap ang kawan ng mga goblin sa kanyang harapan. Ang makipaglaban sa buong grupo at sa isang general ng digmaan, gamit ang iisang espada lang. Bahagyang yumuko si Gray, pero dahil sa mga karanasan niya bago ang kanyang pagbalik sa nakaraan, alam niyang wala siyang laban. Inamin ito ni Gray ng may panghihinayang. Kahit alam na niya ang mangyayari, itinaas pa rin ni Gray ang kanyang huling espada. Kung ganoon man, sumigaw siya kay Saria, "Guro, tumakas na kayo. Habang nakatutok sila sa akin, umalis na kayo rito." Ngumiti lang ng bahagya si Saria. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at sumagot, "Pasensya na, pero hindi ko magagawa yan." Iniwasan ni Gray ang mga atake ng mga goblin, habang patuloy na pinipilit si Saria. "Gusto mo bang mamatay ng wala lang? Guro, susunod ako sa iyo mamaya, kaya wag mo na akong alalahanin." Sumagot si Saria. "Hindi." May kislap na dumaan sa mga mata ni Saria. Tiningnan niya ang sugat sa kanyang hita ng may panghihinayang. Hindi na ako makakatakbo." Nang marinig iyon, tila nawalan nang lakas ang mga kamay ni Gray. Lumingon siya rito. Wala nang magawa, muling tiningnan ni Gray ang huling espada. "Wala na akong ibang pagpipilian." Nagpasya siyang makipaglaban hanggang kamatayan sa mga goblin. "Bumalik ako sa nakaraan para lang burahin ang purifier." Sinubukan niyang iamba ang kanyang espada at tagain ang goblin, umaasang makakalusot pa. Pero wala siyang nagawa, kundi tingnan ang mga piraso ng kanyang basag na espada sa harap niya. Dito na lang ba ito matatapos? Dito pa talaga sa lugar na ito?
Nanatiling nakatayo roon si Gray, nang walang sandata para ipagtanggol ang sarili, habang napapaligiran ng kawan ng mga goblin. Pero tumanggi pa rin siyang sumuko, hawak ng mahigpit ang puluhan ng huling espada. Hindi pa ito tapos. Kung ito ang kapangyarihan ng panahong ito. Naalaala niya ang kanyang dating sarili. Noong naipit din siya sa sulok gaya nito. Kailangan lang niyang humugot mula roon, kahit palaban ito sa isang buong kawan. Ang espada ay tuluyan ng nadurog sa maraming piraso. Sinubukan ni Gray na piliting sumulong. Alalahanin mo. Alalahanin mo ang pakiramdam na iyon noon. Itinaas ni Gray ang espada na. Ngayon ay isa na lang maikling dulo na nakatutok sa harap. Nanliit ang kanyang mga mata, biglang, isang huling bugso. Nang pulang kapangyarihan ang sa wakas ay nagising. Dahan-dahang ginilitan ni Gray ang mga leeg ng lahat ng mga goblin. Ang espada sa kanyang kamay ay nagbago, at naging isang makapal na itim na hamog. Sobrang nagulat si Saria nang makita ito. Nanatiling nakatayo roon si Gray, ang mukha ay punong-puno ng tilamsik ng dugo, pero tiningnan niya ito nang may malapad na ngiti, maayos na ang lahat ngayon. Agad-agad pagkatapos niyon, ilang beses na iniamba ni Gray ang kanyang espada, habang nakikitang nagbabagsakan ang mga goblin ng kabi-kabila. Kahit ang pinakamalakas na goblin ay nahati sa dalawa. Hindi makapaniwala ang pinunong goblin sa kanyang nakikita. Pati si Saria ay hindi makapaniwala na ang kanyang estudyante ay makakapukaw ng ganoon katinding kapangyarihan. Sa panig naman niya, isang kamay lang ang kinailangan niya para harangin ang malaking talim mula sa goblin. Kalmado siyang lumingon at bahagyang ng asar. Pagkatapos, ang mga mata ni Saria ay naglabas ng sinag ng liwanag. Masyado mo akong binuwisit. Bahagyang ikumpas lang ni Saria ang kanyang kamay at tumalsik ang goblin sa lupa. Napaisip si Saria sa kanyang sarili, kung wala ang isang warlord para palakasin kayo, wala talaga kayong silbi. Lampas na ng hating gabi nang sa wakas ay matapos nilang puksain ang lahat ng mga goblin. Gray, nagtagumpay tayo. Pagkatapos ay inabot niya ang basag na espada sa harap nito. Pasensya na, nasira ko ang espada mo. Kalmadong sumagot si Saria. Huwag kang mag-alala. Iniligtas mo ang buhay ko. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay para kunin ang espada. Gray, yung atake kanina. Bago pa man niya, matapos ang sasabihin, biglang bumagsak si Gray. Hindi siya gumagalaw sa sahig, agad na lumapit si Saria para tignan siya. Sumigaw siya ng malakas, Gray, dahan-dahan namang nagkamalay si Gray. Napaisip siya kung nasaan siya. Tumingin siya sa paligid pero wala siyang makita kundi isang malawak at itim na anyong tubig. Tinitigan niya ang kung anong. Nasa harapan niya. Biglang lumitaw ang isang pinto at makapal na usok na itim. Tinitigan ni Gray ang pintong nakalutang. Sa harap niya. Doon niya napagtanto na ito na ang kapangyarihang iyon. Patuloy na naglalabas ng itim na usok ang pinto. Sa harapan niya. Kung bubuksan ko ba ito, makukuha ko na ang kapangyarihang to. Seryosong pinag-isipan ni Gray ang gagawin niyang desisyon. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa pinto. Pero nang mahawakan niya ito, isang malakas na puwersa ang humablot sa kanya, kaya biglang nanigas ang buong katawan niya. Agad na lumayo si Gray sa pinto. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero sigurado ako. Kapag binuksan ko ang pintong to ngayon, may luhang pumatak sa pisngi ni Gray. Mamamatay ako. Isang notification ang lumitaw, matalinong desisyon. Tila may nagising sa loob ni Gray. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas, bumalik na ang ulirat ni Gray sa realidad, idinilat niya. Nang maigi ang kanyang mga mata at nakitang nakahiga siya sa isang maliit na kama. Tumingin sa kanya si Saria at mahinang tinawag siya. Gray, gising ka. Na ba? Tanong ni Gray. Nasaan ako? Nakatayo si Saria sa tabi ng kanyang kama sa klinika. Nasa klinika tayo ng baryo. 5 araw kang walang malay, natakot ako na baka hindi ka na magising. Napahawak si Gray sa kanyang noo, dahan-dahang tinatanggap ang nangyayari sa totoong mundo. So, 5 araw pala akong tulog. Masyado kong na-stress ang sarili ko. Siguradong bugbog na bugbog ang katawan ko. Sumagot naman si Saria. Sa tingin ko, hindi lang bugbog ang tamang salita sa ginawa mo. Napaupo si Gray. Hinawakan siya ni Saria ng may pag-aalala. Hayaan mo na, ayos lang yan. Kaya mo na bang tumayo? Sinubukan ni Gray na gumalaw. Doon niya napansin na may mali sa kanyang katawan. Hindi ko magamit ang lakas ng kanang kamay ko. Kaya ko naman itong igalaw kung pipilitin ko, pero makakahawak pa kaya ako ng espada gamit ang kamay na to. Tapos, nakita niya ang mga itim na marka sa balot niyang braso. Pati na rin ang mansang iyon. Napansin din ni Saria na hindi niya maigalaw ang braso niya. Hindi gaanong maigalaw no? Napaisip siya. Hindi niya ba nakikita to? Sabi ni Gray kay Saria, masyadong mahina ang braso ko para magamit. Sumagot si Saria na parang alam na niya, gaya ng iniisip ko. Hindi yan gagaling agad. Ibig kong sabihin, durog ang lahat ng buto sa kanang braso mo. Kinapa ni Gray ang kanyang katawan, durog ang mga buto ko. Pero nakapagtataka, hindi ito masakit. Itinuro ni Saria ang isang bote ng gamot sa mesa.
Ginamot ka namin. Nang mahikang gamot. Nagulat si Gray nang makita ang bote. Hindi ba't sobrang mahal ng mahikang gamot na to? Umupo si Saria sa tapat na kama para pakalmahin si Gray. Huwag kang mag-alala, ang punong baryo ang nagbigay niyan. Nagulat si Gray sa sinabi niya. Ang punong baryo? Bakit niya ibibigay yan sa taong tulad ko? Sumagot si Saria, ng kaswal. Ano bang pinagsasabi mo? Gray, ikaw kaya ang bayani ng baryong ito. Narinig iyon ni Gray, pero hindi pa rin niya. Maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Saan galing? Biglang bumukas ang pinto at may isang lalaking may pilak na buhok ang sumigaw. Sa pangalan niya, Gray. Nakita ni Gray ang punong baryo at medyo nailang siya, mahigpit niyang hinawakan ang bote ng gamot. Punong baryo, salamat po sa mahikang gamot. Agad siyang pinatigil ng lalaki. Hindi, kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Goblin General ang kinalaban mo. Isang halimaw na tila walang kamatayan. Kahit magsanib-puwersa pa ang lahat ng kalapit na bayan, hindi siya madaling talunin, tapos ang baryo pa natin ang tinarget ng halimaw na yon. Lumapit ang punong baryo sa tabi ng kama at mahigpit na kinamayan si Gray. Kung hindi mo siya napatay, ang baryo natin ay siguradong wasak na. Sinabi niya ito habang hawak ng mahigpit ang dalawang kamay ni Gray. Kung wala kayo ni Saria, ang gamot na ito, ang klinikang ito, at pati ang buhay ng mga taga-baryo na iniligtas nyo, wala ni isa sa mga ito ang matitira. Nahihiyang nakinig si Gray at sumagot, masyado naman po kayong nagmamalabis, sir. Ang punong baryo, na emosyonal pa rin, ay nagpatuloy. Alam mong hindi ako nagmamalabis. Napatingin si Gray sa bote ng gamot na hawak niya. Napaisip siya na baka nga tama ang punong baryo. Sa mundo bago ako bumalik sa nakaraan, ang baryong ito ay tuluyan ng nawasak dahil sa pagsalakay ng mga goblin. Tumayo ang punong baryo at yumukod ng may paggalang. Kung hindi mo pa rin nararamdaman ang bigat ng ginawa mo, handa akong ipaliwanag yan sa iyo ng detalye. Teka lang, pagpapatuloy ng puno. Nabalitaan ko na kukuha ka raw ng entrance exam sa Academy ng World Alliance. Tama ba? Medyo nahihiyang sumagot si Gray. Opo. Bigla siyang may naalala at napahawak sa kanyang baba habang nag-iisip. Pinatay ko ang mga goblin 1 linggo bago ang exam. Kung nakatulog ako ng 5 araw, ibig sabihin 2 araw na lang ang natitira. Naging seryoso ang mukha ni Gray. Kailangan ng 3 araw para kailangang maglakad para makarating sa World Alliance Academy. Kaya ko namang makarating doon sa loob ng 1 araw kung mangangabayo ako, pero wala akong pera para doon. Dahil sa isiping iyon, mabilis na lumingon si Gray sa punong nayon at nagtanong. Pasensya na po, punong nayon, maaari po bang makahiram ng kabayo? Ang punong nayon ay lumingon at lumabas habang sinasabi, alam ko namang magtatanong ka. Naihanda ko na ang pinakamagandang kabayo sa nayon para sa iyo. Sa bilis ng kabayong ito, makakarating ka agad doon. Bigla namang sumingit si Saria na nasa tabi lang niya. Kung hindi ka pa nagising ngayong araw, baka binuhat ka na namin mismo papunta roon. Bumangon si Gray sa kama at hawakan ng pinto para buksan ito at papasukin ang liwanag ng araw. Doon niya napagtanto na may sorpresang naghihintay sa kanya sa labas. Lumabas si Gray at nakita ang daan-daang taga-nayon na naghihiyawan para sa kanya. Mabuti at gising ka na. Sabay-sabay nilang itinaas ang isang masayang banner at sumigaw, salamat, kailangang maipasa mo ang pagsusulit. May nagdagdag pa, salamat sa pagliligtas sa buong nayon. Isang lalaki ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang maliit na supot. Gray, tanggapin mo. Ito, pakiusap. Kinuha niya ang maliit na supot at nagtanong, ano ito? Sumagot ang lalaki, yan ang pinag-ambagan ng buong nayon para sa'yo. Nabalitaan naming ang bayad sa pagpapatala sa World Alliance Academy ay sobrang mahal. Biglang hindi nalaman ni Gray ang isasagot. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Bago lumisan, sinabi niya sa lahat, kung babagsak ako sa pagsusulit ngayon, magiging mahirap para sa akin ang bumalik. Narinig ito ni Saria at pinakalma siya. Huwag kang mag-alala. Lumingon siya kay Gray na may tiwala sa sarili. Walang sinuman sa mga aplikante ng World Alliance Academy ang makakatalo sa isang Goblin General. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng kaunting kaba si Gray. Hinawakan niya ang kanyang braso na hindi na igagalaw at si Saria, na puno ng katiyakan, ay nagsabi, maayos pa naman ang kaliwang braso mo. Sinubukan ni Gray ang kanyang kaliwang braso. Oo, pero pinutol siya ni Saria, sapat. Na yan. Hindi mo naman kailangang umasa sa lakas na iyon kahit kailan. Naglakad si Gray para sumakay sa kabayo, habang iniisip na malamang ay hindi ganoon kadali ang pagsusulit. Mapapasa ko kaya ito, gamit ang iisang braso lang? Lumapit si Saria kay Gray. Tandaan mo, hindi bulag ang mga tagasuri sa tunay mong kakayahan. Ginagarantiya ko sa'yo. Tinitigan niya si Gray ng diretso sa mata, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Siguradong papasa ka. Nakaramdam ng kaunting lakas ng loob si Gray. Maraming salamat. Dahil sa sinabi mo,
Imposible na akong bumagsak ngayon. Ang nayong ito ay nawasak sa nakaraang mundo pero, nandito pa rin ito hanggang ngayon, hindi na katulad ng dati ang mundong ito. Maaaring mabago ang hinaharap gamit ang kapangyarihang ito. Tiningnan ni Gray ang mga taga-nayon sa huling pagkakataon at nagpaalam. Aalis na ako. Hindi nagtagal, nakarating si Gray sa lugar ng pagsusulit. Hinaplos niya ang kanyang kabayo. Salamat, kaibigan, nakarating tayo sa tamang oras. Tinitigan ni Gray ang dambuhalang kastilyo na nakatayo sa harap niya. Kaya, ito pala ang World Alliance Academy. Sa harap ni Gray, ang maringal na gusali ng akademya ay matayog na nakatayo sa ilalim ng asul na langit. Sa gitna ng maaliwalas na panahon, ang boses ng mga taga-suri ay biglang umalingaunggaw. Ngayon ay magsisimula na tayo sa pamamahagi ng mga test paper hanggang sa matapos. Ang prosesong ito, ang lahat ng kandidato ay dapat manatili sa gitna ng arena matapos ang anunsyo, isang bulong-bulungan ang namayani. Mula sa mga tao sa ibaba. Lahat tayo ay kandidato pero humigit kumulang 20 lang sa atin. Ang tatanggapin. Pinag-uusapan nila ang mga nakaraang pagsusulit. Nabalitaan kong nagbabago ang bilang ng mga nakakapasa taon-taon. May mga taon na tumatanggap sila ng 50, ang iba naman ay isa lang. Muli, pinutol ng boses ng taga-suri ang ingay. Ngayon, salubungin natin si Propesora Ariel. Nang walang pag-aalinlangan, isang figura na may mahabang pulang buhok. Ang lumitaw sa gitna ng mga bulungan ng madla. Ngumiti siya ng may hiwaga at nagsabi, magsimula na tayo agad. Atin nang. Ipapamigay ang mga test paper. Mga kandidato, kunin ninyo ang papel na lilitaw sa harap ninyo. Bigla siyang pumitik. Isang kakaibang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa itaas nila. Sa harap ni Gray, isang pirasong papel ang unti-unting nabuo. Mula sa misteryosong gintong liwanag na iyon, mabilis itong kinuha ni Gray. Biglang may mga impormasyong lumitaw sa papel. Kandidato numero 513. Nang makitang ang bawat isa ay mayroon na, ang propesorang si Ariel ay sumigaw mula sa itaas para abisuhan sila. Mukhang nakuha na ng lahat ang kanilang mga papel. Ang ilan sa inyo ay magugulat dahil wala kayong makikita kundi ang inyong numero at seksyon. Huwag kayong mag-alala. Ganyan talaga taon-taon. Higit sa lahat, mariing iginiit ng propesora ang mga patakaran ng pagsusulit. Ang akademya ng World Alliance ay hindi nandidiri base sa edad, kasarian, nasyonalidad, katayuan, o ano paman. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa gilid ng mesa at matapang na sinabi, kahit ang inyong pangalan ay walang halaga rito. Ngumiti ng nakakatakot at idinagdag, wala rin kaming pakialam sa bagay na iyan. Ang entrada ng akademya ay buong pagmamalaking nakatayo sa dulo ng kalsada habang umaalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Ang mga papasalang sa pagsusulit at makakakuha ng karapatang tumawid sa tulay ang tatanungin ng kanilang pangalan. Maaari nyo kaming bigyan ng pekeng pangalan kung gusto nyo. Pagkakita sa papel na hawak ni Gray, napakunot siya ng noo, iniisip na. Naiwan niya ang kanyang ID sa tinutuluyang bahay. Gayunpaman, nakasulat dito na nasa sword section pa rin ako. Anong? Ang klaseng sistema ito? Parang nahulaan ni Ariel na binabasa ng lahat ang kanilang mga papel, kaya mayabang siyang nagsalita. At isa pa, itinalaga ko ang inyong mga section sa pagtingin lang sa inyo, malamig at may pagbabanta niyang sinabi. Kung nagkamali ako, itaas ang kamay. Sa inanunsyo ng propesor, nagsimulang magpanik at magalit ang mga tao. Pinili niya ang aming mga section. Sa pagtingin lang sa amin. Pinaglalaruan niya tayo. Hindi, imposibleng magawa niya yon para sa ganito karaming tao. Pagkatapos, nagkaroon sila ng sari-saring conclusion na parang mga eksperto. Siguradong inobserbahan na niya tayo.